Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Aba, mayroong mga ilang negosyante raw na nais humabol sa lakad ng Pangulong Marcos sa Estados Unidos at malaking investment pledges. Mas malaki raw inaasahan. Buhos Bombo Gerald, yung mga negosyante na nais makahabol, makaparticipate dito sa nalalapit na lakad ng Pangulo sa Estados Unidos. Ito yung United Nations General Assembly and other events, related events, at yung posibleng bilateral meetings sa iba pang mga leader ng ibang bansa. At dito nga ay overwhelming yung pagtanggap ng mga negosyante. At ayon nga sa tanggapan ng Department of Trade and Industry ay posibleng umabot ng mahigit 20 na mga negosyante ang makikibahagi dito sa mga pulong na ito sapagkat sila man ay interesadong makapaglagak ng puhunan sa ibang bansa. Yan yung mga local business company dito sa Pilipinas. Habang yung ibang mga kumpanya naman sa mga bansa na bahagi din ng United Nations ay gusto namang makausap ang mga kinatawan ng Pilipinas para sila naman ay magkaroon ng idea kung paano ang pagpasok ng investment dito sa ating bansa. Pagamat hindi ito direkta na nangangahulugan na agad-agad ay magkakaroon na ng mga papasok na negosyo, pero malaki ang tsansa na magkaroon ng mga panibagong investment and pledges na papasok dito sa ating bansa sa tulong na rin ng direkta ng pakikipag-ugnayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga counterpart ng mga ito sapagkat ang Pangulo mismo ang pupunta doon kasama niya yung kalihim ng Department of Trade and Industry, ng NEDA at ganoon din ng Department of Migrant Workers. So kung magpapadala ng tao ay may itatap na agad na ahensya kung kinakailangan naman ng negosyo ay yung Department of Trade and Industry. So ganoon ang magiging takbo ng biyahe ng Pangulo at maraming pang kaabang-abang dito. At inaasahan bukas o kaya ay sa linggo, pinal na listahan naman ang ilalabas ng Palasyo Malacanang hinggil doon sa magiging mga kasama ng Pangulo sa kanyang biyahe at yung kabuuan ng delegasyon. Kung sino-sino ang lilipad patungong Estados Unidos at kung sino naman yung matitira dito. Siyempre, may mga kailangang asikasuhin pa rin dito sa ating bansa. Last time, kasama ng Pangulo ang First Lady at kanyang anak. May kasama pa rin ba siya na member ng family ngayon, Bom? May nabanggit sa atin na posibleng may kabilang pa rin doon sa biyahe ng Pangulo na miyembro ng First Family. Pero hindi na yung buong pamilya kasama sapagkat may ibang mga schedule din na kinakailangan asikasuhin ang ibang miyembro ng pamilya Marcos. So inaasahan natin na doon sa final na listahan ay malalaman natin kung sino doon sa First Family ang makakabilang sa makakatuwang ng Pangulo doon sa kanyang lakad. Well, yan ay kabang-abang sapagkat ito ang kauna-unahan muli na pagdalaw ng Pangulo doon sa Estados Unidos after napakatagal ng panahon. Kahit nga si Secretary Trixie Angeles, hindi niya mabanggit agad-agad kung ilang taon na ba mula nung huling umapak ang Pangulo dyan sa Estados Unidos. So, well, kabang-abang yan. Liban pa doon sa mismong talumpati ng Presidente dito sa United Nations General Assembly. Okay, itong pangalawa. Ito yung controversial din dahil ilang araw na, ilang linggo na itong pinag-usapan. May nagsasabing hindi dapat umalis, may nagsasabing delikado ang pag-alis, o kung ano-ano. Nako, ito na ho. Nag-decide na. Actually, aalis na. Bibiyahe si Pangulong Marcos this coming Sunday, September 18 hanggang 24. Pupunta siya ng Estados Unidos. Magsasalita sa United Nations General Assembly. At yun pala, may mga ibang presidente o head of state ang nandoon at gusto siyang mamit at madinig kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Kaya mahalagang magsalita sa United Nations. So, ayan. Pero ang dami ho kasi nagko-comment ngayon. Kanina may nabasa ako, masyadong negative. Relax lang po tayo. Meron pong security ang ating Pangulo nakasama. Pangalawa, may coordination yan sa American government, United Nations. Meron din security na itatalaga sa kanya. Hindi naman pupunta ang Pangulo doon ng hindi secure. Pag alis dito at pagdating doon at habang siya nandun sa Amerika. Kundi ako nakakamali hanggang September 24. So, ibig sabihin, 6 days na wala ang ating Pangulo. Dahil sinasabi nga, Sunday, at katulad ng kanyang ginawa ng punta ng Indonesia at Singapore, pag unang araw ng kanyang event ay yung kausapin ng mga Filipino community. So yung mga Pilipino sa New York, Estados Unidos, palagay ko kayo unang pupuntahan, kaya Sunday nandyan na. Sunday aalis dito, Sunday din dadating kasi ganun po yan magkaiba yung oras araw, di ba? Pag umalis ka rito ng, halimbawa Sunday ka rin dadating dyan. Hanggang 24. Yan. So importante. May mga sinasabing, may mga ibang presidente ng ibang bansa na gusto makipagkita sa kanya, makipag-meeting. Pati si President Joe Biden gusto rin yatang magkaroon ng bilateral meeting. So, maraming mga schedule. Hindi lang reveal, hindi lang nilabas mabuti ng mga protocols at mga taga Department of Foreign Affairs ang kompletong
itinerary. Kasi for security reason yan. Naintindihan ko yun. For security reasons, siyempre hindi ibibigay ang detalye kung saan, anong oras, anong araw, at saan titira, sino ang kakausapin, natural lang yun. Basta working visit. Pag sinabing working visit, trabaho ito. Malaking pagkakaiba ng working visit kaysa state visit. Working, talagang trabaho. Kasama ang economic manager, economic team, at iba pa ang mga opisyalis ng national government diyan sa biyahe niya. Marami itong kasama rito. Kasi nga, working visit. Magtatrabaho sila lahat para makonect sa gobyernong Amerika, ang Pilipinas, at sa ibang mga bansa na membro ng United Nations para ma-establish ang ating koneksyon sa international community. So, kayo mga Pilipino sa Estados Unidos, lalo na po yung mga taga-suporta, kayo po ang magbigay ng magandang pasalubong o salubong sa ating Pangulo. Di ba? Yung balita ko, meron din nag-uorganisa ng mga anti-Marcos. Talaga naman, no? Babantayan niya ng mga PSG na kasama at babantayan niya ng mga Secret Marshal ng Amerika. Okay? So, yung title pa lang, yung ating title, matindi. Vice President Sara Duterte, nagalit na. Pangulong Marcos, aalis na sa Sunday at 6 na araw na siya ay mawawala dito sa ating bansa dahil malayo ang Estados Unidos. Ito yung pangalawang biyahe after matagumpay na biyahe sa Indonesia at Singapore. Pero siyempre ito, mas mabigat ang trabaho, mas maraming kasama at matinding adjustment kasi ibang oras, ibang araw. Iba-ibang lahi rin ang makakaugnay kasi United Nations, General Assembly at marami ho talaga diyang anong tawag dito? Marami diyang nakaka-interest makipag one-on-one meeting, bilateral meeting sa ating Pangulo. Dahil tayo ay member ng United Nations, halos 200 countries ang membro ng United Nations. Ang isa yata sa gusto makipag-usap, hindi lang si President Biden, kung hindi yung Prime Minister ng Japan, gusto rin makausap ng personal o meeting ang ating Pangulo. So talagang working visit ito. Matrabaho ito. Pati yung mga kasama talagang magtatrabaho. Bawal dito ang hindi magtatrabaho ang sasama. Grabe, tinudumog si Pangulong Bongbong Marcos yun ng mga matas na tao, mga presidente, mga negosyante. Dahil ang economic manager may mga counterpart na kakami-kamiting, kausap, para ma-establish ano ang agenda ng Philippine government, ano ang programa ng Marcos administration sa ekonomiya, paano mahikayat ang mga kapitalistang dayuhan, hindi lang US, kung hindi kung saan galing, dahil nga United Nations ang pupuntahan. Okay? So, yan. Malayang-malaya po kayo na makapag-comment at react dito sa mga bagay na ating tinalakay. So, inuulit ko, may mga kinakabahan, may natatakot, may nagpapanik. Relax lang po kayo. Ako naniniwala, secure ang Pangulo. Hindi yan aalis, hindi yan pupunta ron kung merong pagdududa na merong magiging problema. Maliban lang kay mga biglaan. Pero okay yan, sigurado naman ho. Yung protocols, yung immunity, alam niyo may mga dudang baka magkaroon ng problema dahil alam niyo naman, mayroong nakapending na kaso sa mga Marcos sa Amerika. Pero, well, sabi ng US Embassy, ng US government, merong immunity ang isang president-elect, ang isang presidente ng bansa. Ayun, di ba? Ito na tayo, marami pa tayo mga pag-uusapan. Hindi lang ho itong pagbiyahe ng Pangulo at saka yung galit ni Vice President Sara Duterte sa mga nag-iintriga sa kanya at na bumabana sa kanya. Si Pangulong Marcos, mainit na sinalubong kanina ng mga kapatid nating Muslim, mabuhay ang mga kapatid nating Muslim sa Mindanao at sa buong mundo. Lalo na po ang mga opisyales at mga membro ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM. Kasi ho, kanina ay pinagtibay na. Anong na nga, yung mga bagong opisyales ng Bangsamoro Transition Authority. Tama ba? Bangsamoro Transition Authority na magsisimula ngayong 2022 hanggang 2025. Kaya tuwan-tuwa yung mga opisyalis ng BARM kasi ito yung matagal lang ipinaglalaban. At sa ilalim ng Marcos administration, nagkaroon ng katuparan ang 3 taong hinihiling ng BARM na yung BTA, Bangsamoro Transition Authority, ay ma-extend hanggang 2025. At nangyari na nga. Kaya ho, personal na nagpunta si Pangulong Marcos sa Mindanao kanina, kasama ang Senate President, ang House Speaker, at iba pang opisyalis ng Malacanang. At talagang natuwa. Pati si Nur Miswari nandoon ng Moro National Liberation Front. Kahit alam naman natin yung Bangsamoro ay mas kinukontrol ito ng MILF, pero pati yung chairman ng MILF dati nandoon. So, nagkakaisa na yung ating mga kapatid na Muslim. Yun ang magandang balita. Yun naman ang layunin ng Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kaya pinalawak ito kung saan-saan. Malaking bahagi ng Mindanao isakop niyan. At dahil nga dyan, yung 3 years na BTA, Bangsamoro Transition Authority, nasunod. Kaya ho talaga namang ang sarap ng pakiramdam. Tuwan-tuwa, napakainit ng pagdating at pagsalubong ng ating Pangulo. Natural lang naman, may pitang security. Ganun ho talaga. So, ayun. Mainit na mainit po at pinangako ng Pangulo. Sinabi niyang ang malalim na relasyon, ugnayan ng Malacanang National Government sa BARM ay magpapatuloy.
at umaasa na magiging matagumpay ang layunin ng BARM na mapagkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na katahimikan, development sa Mindanao. Yan po ang layunin ng Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayun, nako, congratulations. Parang nakikita ko yung kasiyahan kanina. Nanonood ako habang nag-i-speech ang Pangulo. Talagang nakatutok at nakikinig talagang mabuti ang ating mga kababayan doon. Nasa audience, nasa paligid ng lugar kung saan nagsasalita ang Pangulo. Bilang nga po pagrespeto, pagsuporta, pagkilala sa ating mga kapatid na Muslim. Ito yung pagpapatunay. Kasi nung eleksyon, sinasabi nila hindi daw malapit ang Pangulo, noon ay BBM sa mga Muslim. Hindi ito. Ngayon, lalong mapapalapit na ito at yan naman talagang relasyon kasi nga Pangulo at maganda ang ugnayan. Yan yung unity between Malacanang at ng Bangsamoro Autonomous Region. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.